Ang sabi ni Ma'am Delia, hi ma'am, sabi niya, ano ang ibig sabihin ng akop ma'am? Pero bago ko po yan sagutin sa mga baguhang pensioners po natin dyan na napadpad dito sa channel ko, napadpad dito sa mga videos ko, welcome na welcome po kayo dito sa channel ko mga ma'am and sir. And I'll make sure po na marami po kayong matutunan at mga legit informations dito sa channel ko. Okay, sa video na ito pag-uusapan po natin ano ba tong akop sa SSS at sino ba ang mga dapat mag-comply nito. Okay, number 1. Ang akop po, ito po ay Annual Confirmation of Pensioners. Yan yung meaning yan. Hindi po ito eligible sa lahat ng pensioners ha. Hindi to required sa lahat ng pensioners. Meron lang mga certain pensioners na kailangan pong mag-akop. Mamaya, i-discuss po natin dito sino yung mga dapat mag-comply ng akop. Pero bakit nga ba may akop? Ito po ay annual or yearly requirements para ma-verify po ni SSS kung ang pensioner ba to ay buhay pa ba. Para maiwasan po ang maling pag-claim. Dahil baka po mamaya, panay-send si SSS ng kanyang monthly pension, pero yung pensioners pala matagal nang patay. Iba na pala ang nagwe-withdraw ng kanyang pensyon sa kanyang ATM. Kaya meron po tayong akop. Alright, so number 2, ito na. Sino naman ang mga pensioners na dapat mag-comply ng akop? Ito lang yung mga kailangan na mag-comply ng akop guys ha. Kapag pasok kayo sa babanggitin ko na dapat mag-comply ng akop, then mag-comply kayo. Pero kapag hindi kayo pasok sa dapat mag-comply ng akop, then hintayin nyo po ang time kung kailan kayo required na mag-akop. So ito po yung mga dapat mag-comply ng akop. Number 1, kapag ikaw po ay retirement pensioners at nasa ibang bansa ka, kahit ilang taon ka pa guys, basta nasa ibang bansa ka, wala ka sa Pilipinas, kailangan mo mag-comply ng akop tuwing birth month mo. Okay? Number 2, retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above. Kapag retirement pensioners ka naman at nandito ka lang sa Pilipinas, magkukumply ka lang ng akop pagdating mo ng 80 years old and above mo. At magkukumply ka tuwing birth month mo. Nagets? Number 3, kapag ikaw ay total disability pensioners, kailangan mo ring mag-akop tuwing birth month mo. Number 4, kapag ikaw ay death survivor pensioners, kailangan mo rin pong mag-comply ng akop. At ang pag-comply ng akop mo po ay tuwing birth month nung namatay na member. Okay? And number 5, dependent children under guardianship. Kailangan din pong mag-comply ng akop tuwing birth month nung namatay na member. So ito lang ang mga dapat pong mag-comply ng akop. Malinaw ha? Ngayon number 3, paano naman mag-comply ng akop? Meron pong 5 paraan guys sa pag-comply ng akop. Pwede kayong walk-in, punta ka mismo sa branch. Number 2, pwede pong authorized representative. Number 3, pwede pong video conference through MS Teams or Viber. Number 4, pwede pong email. At number 5, ito yung pinakabago ngayon guys na paraan. Ang facial authentication. Ang bilis lang itong facial authentication. Kaso ang pasok pa lang dito ay ang mga retirement pensioner tsaka survivor spouse pensioner. Okay po, so malinaw po ba guys ang ibig sabihin ng akop? Lalong-lalo na doon sa mga baguhang pensioners natin dyan ha. At kapag pasok ka po doon sa mga binabanggit ko na kailangan mo mag-akop kayo ha, para hindi po masuspend yung inyong monthly pension sa SSS. Okay, so bago ko po i-end ang ating video for today, guys, ito, sa mga naghanap dyan ng pabango, i-recommend ko sa inyo to guys, bilhin nyo naman, pambabae, panlalaki, Sweet Night, at ang ating Alada Whitening Body Soap made from Thailand. Ang link po ng mga products na to, nasa title lang po ng aking video, i-click nyo lang po yan. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.